po mga bata, ako po si Ate Kim Xiaomi Ilondo Bunotan at ang kwento po natin ngayon ay may pumagat na ang 7 mahahalagang tagapaglingkod. Ang memory verse ay mula sa unang Korinto, Kapitulo 12, versikulo 4 hanggang 5. Ngayon may iba't ibang mga kaloob na tatwat iisang espiritu at may iba't ibang mga pangangasiwa na tatwat iisang Panginoon. Ang mensahe ngayon ay kapag inayos natin ang ating mga kaloob ay naglilingkod tayo sa Diyos ng mas mabuti. Ano ang maiisip mo kung umuwi ka ngayon at walang pagkain para sa hapunan? Ano ang mararamdaman mo kung makita mong binibigay ang pagkain mo sa iba? Nangyari ito minsan sa unang simbahan. Ang ilang mga tao ay walang pagkain, habang ang iba ay maraming makakain. Ang maliit na simbahan ay patuloy na lumago at lumago. Ang mga apostol patuloy na abala sa buong araw-araw na itinuro nila ang salita ng Diyos sa mga taong sabik na marinig ito. Ngunit isang araw, lumitaw ang isang matinding problema. Ang mga mananampalataya na nagsasalita ng Griego ay nagsimulang magreklamo. Inisip nila na ang mga mananampalataya na nagsasalita ng Hebreo ay hindi pantay na nagbabahagi ng pang-araw-araw na pagkain. Naniniwala silang hindi nakukuha ng mga Griegong balo ang kanilang makatarungang bahagi. Sa panahon natin ngayon ay tinatawag nating diskriminasyon ang problemang ito. Ang diskriminasyon ay nangangahulugan na hindi maganda ang pakikitungo natin sa iba dahil iba sila sa atin sa ilang paraan. Maaring iba ang itsura nila o iba ang wikang ginagamit nila. Maaring iba ang pananamit o ibang pagkain ang kanilang kinakain. Nadama ng mga mananampalatayang Grego na ang mga Hudyong Hebreo ay may diskriminasyon laban sa kanila. Alam ng mga apostol na hindi nila kayang hawakan ang bawat problema sa bagong simbahan at sila ay sapat na matalino upang malaman na hindi nila dapat subukan. Kaya tinawag nila ang mga tao upang pag-usapan ito. Humanap kayo ng 7 lalaki, sabi nila. Pumili ng mga lalaking puspos ng banal na espiritu at karunungan. Ilalagay natin sa kanila ang pamamahagi ng pagkain. Nagkatinginan ang mga tao at sumang-ayon. Kaya pumili sila ng 7 mabubuting lalaki, sina Esteban, Felipe, Precorius, Nicanor, Timon, Harmenius at Nicolas. Sila ang naging unang dikon. Ang mga apostol ay nanalangin at pinatong ang kanilang mga kamay sa kanila upang ihiwalay sila para sa espesyal na paglilingkod na ito. Pagkatapos ay malayang ipagpatuloy ng mga apostol ang gawaing pinapagawa sa kanila ng Diyos. Binigyan ng Diyos ang bawat isa sa kanyang mga anak ng isang espesyal na regalo upang magamit sa paglilingkod sa Kanya. Ang ilan ay may kaloob na magturo ng salita ng Diyos. Ito ang mga gurong kinagigiliwan naming pakinggan at natututo. Mula sa ilan ay may kaloob na mag-aalaga sa iba. Ito ang mga taong lagi natutuwang tumulong. Naghuhugas sila ng mga plato pagkatapos ng hapunan sa simbahan. Tinutulungan nila ang kanilang mga kapitbahay na may problema sa sasakyan. Nagbibigay sila ng pagkain at damit sa mga taong nangangailangan. Isa pa sa mga espesyal na regalo ng Diyos ay ang kakayahan na malaman kung paano gawin ang mga bagay sa pinakamahusay na paraan. May kilala ka bang may ganitong kaloob ng organisasyon? Ang isa pa sa mga espesyal na kaloob ng Diyos ay ang kakayahang umunawa at tumulong sa mga taong may problema. Lahat tayo ay maaaring magpakita sa iba ng pag-ibig ni Jesus at mahalin sila sa paraang katulad niya.
Patuloy na ginagawa ng mga apostol ang kanilang espesyal na gawain ng pagtuturo ng salita ng Diyos. At ang batang simbahan ay lumalago at lumago kapag ginamit ng mga mananampalataya ang kanilang mga kaloob para maglingkod sa Diyos. Ngayon, ang simbahan ay patuloy na lumago. Bawat mananampalataya kasama ka at ako ay may isang espesyal na regalo at isang espesyal na gawain na dapat gawin para sa Panginoon. Kaya mga bata, lagi po nating unahin ang Diyos.